Muli po, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kamisyon, mga kaibigan. Isa na naman pong araw, isa na naman pong umaga na pinagkaloob ng Diyos sa atin, puno ng pag-asa at puno ng kasiglahan. Narito pong muli ang inyong pong misyonerong kabitenyo na mag-aatid sa inyo ng ilang talataan sa banal na kasulatan, kaunting kaunawaan, kaunting kaalaman, kaunting karunungan na nawa kahugutan natin ng kalakasan at aral. At nais ko po muna kayong tanungin mga kamisyon, mga kaibigan, bago ko ihatid sa inyo ang devotion natin, maiksing devotion ngayong umaga, tungkol sa God's indescribable gift for you. So, kamisyon kaibigan, isa ka ba sa natutuwa o excited na makatanggap ng regalo sa ganitong kapanahunan? O isa ka rin sa nadidismaya dahil sa kawalan ng katarungan kapag nakikipagpalitan ng regalo, katulad na lang ng isang nanay na nag-viral kamakailan, na kung saan nadismaya siya kasi hindi kasing halaga ang natanggap ng anak niya noong regalo na natanggap ng kanyang anak, na kung saan yung halaga nung ipinakipagpalit nila ay mas mataas. So, mga kaibigan, mga kamisyon, nais ko pong ihatid sa inyo ang good news. Ang good news, merong indescribable gift ang Diyos para sa iyo. Mula po nung sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, meron pong tinatawag na indescribable gift for you. Ang sabi po ng 2 Korinto, kabanatang 9, ang talata ay 15. Ganito yung ating mababasa sa wikang Banyaga. Thanks be to God for His indescribable gift. May kita po natin, kabisyon kaibigan, ang term po nyo dyan ay indescribable gift. Alam niyo po kung bakit indescribable gift yung regalo ng Diyos sa atin mula nung dumating ang ating Panginoong Hesus? Kasi full package po yan. Kumbaga, tinatawag na full package. Kasi po, hindi lang ito spiritual, hindi lang ito emotional, kundi meron din pong kaugnayan ito maging sa physical. Kaya po, package. So, nandyan ang kaligtasan, nandyan ang kapayapaan, nandyan ang kagalakan, at kaya naman tinatawag na spiritual dahil talaga namang iniligtas tayo mula sa kapahamakan. Hindi na tayo ngayon mapupunta sa impyerno dahil dumating sa ating ang ating Panginoong Hesus at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon. So, ito po ay kusang ibinibigay ng Diyos na regalo. Kaya hindi po tayo madidisappoint. Ito po ay biyaya kung tawagin. Kaya po, full package. Mga kamisyon, mga kaibigan, biyaya na galing sa Diyos. So, pangalawa, kapag po tiningnan natin, yung regalo ng Diyos para sa iyo ay priceless. Alam niyo po kung bakit priceless, mga kaibigan? Dahil ang sabi po ng Roma, kabanatang 6, ang talata po ay 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So kung atin pong titingnan kung bakit indescribable gift yung regalo ng Diyos sa atin, kung bakit ito po ay tinagurian ng inyong lingkod na priceless, kasi eternal. Hindi lang siya material, kundi ito po yung mga bagay, may kaugnayan sa bagay na ibibigay ng Lord, sa mga bagay na ibibigay ng Lord sa atin dun sa sangkalangitan. Kaya po, napakaganda, priceless, hindi kayang bayaran, hindi kayang pantayan ng anumang material na bagay dito sa sanglibutan. Kaya kamisyon kaibigan, kung nais mong maranasan yung regalo ng Diyos, bukod tanging regalo ng Diyos para sa iyo, una, ito po ang iyong hahakbangan. Kilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. So isuko mo sa Kanya ang iyong buong pagkatao. At pangatlo, sundin mo siya at paglingkuran habang ikaw ay nabubuhay. Ito po yung mga hakbangin kung gusto mong ma-claim, gusto mong ma-enjoy yung regalo, yung indescribable gift ni Lord para sa iyo. Kamisyon, kaibigan.
So nais ko pong ipaunawa sa inyo yung pong kinapapalooban ng indescribable gift. Ano po, yung dalawang bagay na inilarawan ng inyong pong lingkod tungkol sa indescribable gift ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay full package. Ito po ay priceless sapagkat ito ay eternal. Muli po, ang inyong pong misyonaryong kabatenyo ang lagi pong nagpapaalala sa inyo na magpasalamat sa Diyos palagi. So, mga kamisyon, mga kaibigan, tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila naming Diyos, na aming Ama, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito na inyo pong binigay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong masagana ng biyaya na patuloy niyo pong ipinaparana sa amin. At narito po ang inyo pong lingkod, O Diyos, amang banal, na patuloy pong humihingi ng biyaya sa iyo pong harapan. At nawa, Panginoon, ang mga biyayang ito ay patuloy na sumaklaw sa lahat ng kainan at pagkukulang ng iyo pong lingkod at gayon din po ng bawat isa sa amin sa lahat ng naabot ng devotional vlog na ito, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoong Diyos, na nagtitiwala sa iyo, patuloy na umaasa sa iyo. Nawa, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang iyong dakilang regalo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, maranasan din po nila ang indescribable gift. Maranasan nila yung full package, maranasan nila yung priceless na galing sa iyo, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, sa mga kapatid po ng iyo pong lingkod sa pananampalataya, katulad, Panginoon, ni Tatay Marshall na isinugod sa ospital. Lord, dalangin po ng iyong lingkod ang kagalingan sa kanya, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang kawan, patuloy niyo pong iparanas, Panginoon, ang iyo pong biyaya, ang iyong awa, Panginoon, ang iyong habag. Nawa, ibangon mo siya mula sa banig ng karamdaman. Lord, ganun din po, Panginoon, i-provide niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Financial, Panginoon, emotional. Gayon din po, Panginoong Diyos, pinagpe-pray ng inyong lingkod. Lord, I pray si Nanay Josie, Panginoon, na isinugod din, Panginoon, sa clinic nung kamakalawa, Panginoong Diyos. Dalangin po ng iyong lingkod, pagalingin mo po nawa siya ng iyo pong mapagpalang mga kamay. Dahil alam namin mula noon hanggang ngayon, Panginoong Diyos, ang nais mo ay kagalingan at kapakinabangan, Panginoon, at kaayusan ng amin pong lupang katawan, hindi lang ng aming espiritual. Maraming salamat, Panginoon, dahil maasa kami na iyo pong pakikinggan ng aming pong panalangin. Ganyan din, Lord, si Nanay Sepa, Panginoon, sa Dakoro ng Tagaytay, iyo po na awang kaawaan, kaabagan, Panginoon. Lord, iparanas niyo pong muli ang iyo pong pagpapagaling. Dahil alam namin, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman. Lord, pinagpapray din po ng iyo pong lingkod. Lahat, Panginoon, ang nagdadalamhati, Panginoong Diyos, sa pagkawala ng amin pong Ninong Eddie Mausig, Lord, I pray in the mighty name of Jesus, maging, Panginoon, yung bumubuo, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa lahat ng nagmamahal sa kanya, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa lahat ng mga kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon, pagpalain niyo po silang lahat. Nawa, Lord, ikaw po ang kumilos, Panginoon, at magpala sa kanila at magkaloob ng kaaliwan, Panginoong Diyos, sa pagkawala ng amin pong Ninong Eddie. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid po, O Diyos, sa lahat ng naabot ng devotional vlog na ito, Panginoon, maging sino man siya. Lord, ang dalangin po ng iyong lingkod, iparanas mo ang iyong priceless gift, Lord. Iparanas niyo po ang full package gift na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Lord, magmula sa taong ito ng GMA Church, sa bawat individual, bawat pamilya, sa buong church, Panginoon, sa Tua Church, sa Kabulusan Church, sa Binakayan Church, sa buong Cavite Churches, Panginoon, sa buong Christian Churches, Panginoong Diyos, sa buong Pilipinas, Panginoon, sa lahat ng naabot ng devotional vlog na ito, pagpalain niyo po ang sinuman. Pagpalain niyo po ang bawat isa, nawa mapagpala po kami ng biyaya mo, O Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Ma, sa pamamagitan lamang ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon, at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Muli po, mga kamisyon, pinagpalang araw po. At narito po ang inyong pong misyonaryong kabitenyo, ang laging nagpapaalala sa inyo, magpasalamat sa Diyos palagi. God bless po. God bless. Purihin ang ating Panginoon.